Hindi pinatawag ko kay Ama sa walang tawag. Ang nagpapasalamat ako kay Ama dahil magaling na po. Magaling na kayo ngayon. Opo, Ama. Ganito. Ganito. Ngayon, yung tumawag ka, grabe yung lagnat nyo. Opo. Kasi nabayad pa ng sipon. Wow. Sabi ng anak ko, nanay, takbo kita sa ospital. Sabi, Yes. hindi pwede, gabi-gabi. Di ba? Tumawag na ako kay Ama. Yes. Sa lalim ng pananampalataya po ako sa inyo, Ama. Yes. Galing na po ako sa maraming salamat po. Thank you very much po, Ama. Thank you very much. Dahil si Jesus ang nagdamot sa inyo. Lagi ko sinasabi sa inyo. Hindi ako nagpapagaling ng Diyos. Nagpakabit lang ako sa Diyos dahil sino ba ako dito manggap ng kanyang pinagawa sa akin. Dapat pakinggan natin ang mga bagay na mga sasabihin sa atin. Kailangan natin ay sumunod lang sa Kanya dahil siya ang tagaligtas natin ay si Jesus. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat din ng inyong kagalingan. Dahil nakikita ko yung isang gabi, natataranta na ka. Malakas ang lagnat ninyo. Ama, sabi ko, yung bunso kong anak, yes. hindi siya mapakali. Anong pakiramdam mo, nanay? Sabi, wala, basta mainit na lang, mainit ako. Sabi ko, sabay, sipon. O anong gusto mo, nanay? Hindi, wala, basta. Inutusan ko si Dinky na tumawag dito po, Ama. Yes. Maraming salamat po, Ama. Awa ng Diyos. Talaga, walang posible sa Kanya. Oo po, Ama. Basta tumawag tayo, bilig tayo. Yes po, Walang Ama. posible. Sa lalim ng pananampalataya po ako sa inyo. Yes. Maraming salamat. Maraming salamat din sa pagtiwala niyo. Ang Diyos ay nasa atin. Thank you po, Ama. Amen. Isang himala din ang nangyari sa Kanya. Sino ba ang gusto magsalita din tungkol sa mga bagay himala? Si Presidente na senior. Nakikita ko, Sir, marami ka kausap lagi. Pwede ba? Kasi kunting share lang dito. Ito yung katungkulan mo sa pag-presidente mo na senior. Sir. Para makasa. Kayo lang muna, Ma. Pagpatuloy ka muna. Yes. Kinig lang ako. Yes. Maraming lumalapit sa mga. Yes. Nagpapapasok sila sa yung tatanggap ng Yung. pension ng senior citizen. Yes. Sabi ko, lahat kayo gago, isasabit ko. Yes. Ngayon, Pero bahala na ang kwan doon sa yung mga official doon, gago. Sila magpipili. isa ka na rin official doon. Kung official ka doon, matibay ka ng matibay. Matibay ng konti lang naman. Oo. Si Linda, number 1 na, oh. Sino? Linda. Linda. Hindi naman si Linda ang kausap ko ngayon, ikaw. Iba rin ang siya ang magsasalita. Kung ano man ang bagay at kailangan magsalita, at magsalita. Linda, magsalita ka na. Bakit? Yun lang ang sasabihin mo. Ay, yung kwan naman, himala kwan. Di ba yung pinicturean ko kayo sa cellphone noon dyan, ang gabing November 1, tumubo na yung kwan niyo, Ama. Buko, tumubo na. Tumubo na eh. Hanggang ngayon, bakit tumubo na rin konti? Maninipis na. Year 2000 din ako nagkupit hanggang ngayon. Opo. Wala pagbabago, siya pa rin. Hindi ka, kwan niyo. Dahil year 2000, ganito pa na rin ang
Umupo hanggang ngayon siya pa rin. Oo. Oo. Wala pa sa hudyat yan naman. Wala pa hudyat gugupitin. Halika, ikaw naman ang magsalita dahil Yun lang ang iyong sasabihin, wala na. Ipapasa mo. Hindi ka nagpapasalamat ang iyong mga sinasabi. Maraming salamat po, ang doon na lang ang aking sasabihin sa inyo. Oh, Maraming hanggang doon na lang ang salamat. papakinggan ko sa inyo. hanggang Ganun doon na lang. lang ang aking sasabihin. Dahil dapat ay i-correct mo ang iyong masasabihin. Di ba? Yeah. Oo. Oo. Ikaw na siya may sasabihin ka. May Tama. sasabihin siya, Juan. Kung maganda tayo, oo. Ikaw mo, sister. Ano yung Juan? Sister, ay Ah. sasabihin niya. Ah. Kaya magpipil niya. Oo. Bakit gusto mo i-sasabihin? Mamaya na. Nanay, mayroon ba, may kasaysayan ba natutuklasan mo dito sa atin? Ano yan mo? Parang may umano. Yung mic po. Yung may itaas lang. Mike. Itaas ko din yan. May ngay? Hindi, anay. Anong kasaysayan mo ibibigay dito? Di ba yung ang himala ang nangyari? Ang nagsimula ka at dumating dito, anong nakikita niyong himala dito? Magandang hapon po sa inyo sa lahat. Dikit mo yung mic niyo. Dikit. Sige. Tutup niyo yung kamay. Sige. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay nagkaroon ng hindi mabuting karamdaman nung isang araw. Nagkasakit po ako, pero hindi po ako umiinit. Dahil alam ko po na kaya ko ito, sabi ko. Yes. Hindi ko po may galaw ang katawan ko. Yes. Sabi ko, Diyos ko kung ano man po ito, kayo na po ang buhala sa akin. Yes. Hindi po ako makatayo. Yes. Ngayon, uminom po ako ng tubig. Dito kayo tayo. Sige lang po, ma. Tapos, sige. Inom po ng tubig. Parang naalis yung ano sa lalamunan. Yung pangangati, tamakati. Yes. Ngayon. Ngayon po, sabi ko, Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Kung ano man po ito, tulungan niyo po akong gumaling. Pag ilang sandali lang po, nakagalaw ako at tumayo ako. Sabi ko, salamat Panginoon. At pagkatapos po noon, ilang araw, yun naman pong apo ko, Yes. nagkasakit din. Umawag po ako sa ama. Sabi ko, tulungan mo po ako, ama. Sabi ko, hinawakan ko po yung Ako mo. ako po. Hindi po nagtagal. Lumakas din po sila. Yes. Lagi po nasa isip ko na anumang bagay ang dapat kong gawin. Ang Panginoon ang dapat kong gawin. Correct ka dyan. Oo. Ngayon po, lumakas ako. Yes. Lumakas din yung ang bata. Yes. Alam nyo, dyan parte ng buhay natin dito sa mundo. Unahin natin si Lord. Sa Kanya ang buhay natin lahat. Kung pamilya, si Lord.
Si Lord ang una-una. Dahil ang pamilya mo, mahal yung pamilya mo, kundi nauna si Lord, ay useless. Dahil bilang araw nagkasakit ka, kung Lord pa rin ka, nununo natin si Lord pa rin. Ang pamilya, binigay ng Lord yan. Dapat natin ay lagi bumiligtay sa Kanya. Dahil sa Kanya ang pag-asa na sa lahat. Yung sinabi niya, sino una yung pamilya mo ay si Lord. Sabi ni mga iba, pamilya ko. O ngayon, kung nagkasakit yung anak mo, nagkasakit ka, saan ka lalapit? Ha? Saan? Sige nga. Alam mo, ang tunay, si Lord, dahil binigyan lang kayo ng kasama, gabay dito sa lupa, nagkatawan tao kayo. Kung sabi mo, mahal ko ang pamilya ko, mas unahin mo si Lord. Oras ang kasakit yan, saan ka hiling? Kung nagkasakit ka, saan ka hiling? Ikaw ba? Nakakatulog ka ba? Hindi. Ang sabi mo, kung ako ay inyong minahal, parang mahal yun yung mga pamilya. Kung ako hindi nyo minahal, ang inunan yung pamilya, ibig sabihin, hindi siya nauuna. Kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo dito sa lupa. Yung sa pagmamahal ng pamilya, sa pangalawa lang yan, wala pa yung pamilya mo, binuhay ka na ni Lord. Sabi nila, unahin mo ang pamilya. No, unahin mo si Lord. Dahil lahat ng meron nangyayari sa inyo, sa Kanya ka rin lalapit. Bakit ang nununo natin? Ang sabi nila, di ba mahal tayo ng nununo natin? Ngayon sila, katawan nilang hindi nila kaya buhayin, at bakit tayo iniwanan nila? Ano masasagot niyo yun? Magulang natin at mahal tayo. Minahal tayo. At gusto nila ay binabantayan tayo. Ngayon, pati sarili nila na hindi nila nabantayan. Tama hindi? Sinong nauura dapat kailangan natin ngayon? Kailangan unahan natin ang Panginoon. Ang Diyos, alam mo ang Diyos, minsan, nakikita ko sa inyo, nauura yung pamilya, oras at kasakit ka, nagkasakit ang anak mo, saan ka lalapit ngayon? Ikaw ba makakatulong ka? Nasaan ang mo ngayon, pagmamahal mo sa mga anak mo? Sino nagpapagaling sa lahat? Ayun. Hindi nyo alam. Mahal ko, mga anak ko. Yan, babantayan ko. No, unahin mo si Lord dahil sa Kanya ka rin lalapit. Lahat kayo sa Kanya kayo lalapit. Diyos pa rin ang panandigan natin. Diyos pa rin ang kaligtasan natin. Diyos pa rin ang siyang tunay natin kaligtasan. Huwag mong sabihin, pamilya ko, mahal ko, unahin ko pamilya ko, bago ang Diyos. Lagi nauuna ang Diyos dahil kung walang Diyos, wala ka dito sa lupa. Walang katawan niya pinahirapan sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo kumilot dito sa lupa. Amen. Amen? Sino magsasabi? Sino magsasabi ay nakaligtas siya? Sino magsasabi nakaligtas siya? Walang sino man pwede magligtas kundi si Lord. Huwag mo sabihin, tunay ka tagaligtas, pati ko, hanap ka rin kaligtasan mo. Malakas lang ang katawan mo, malakas ang bagay mo, ay may hangganan ka. Huwag mo sabihin, mahal mo yung pamilya mo. Oras nagkasakit ka, lalapit ka pa rin sa Kanya. Kung minahal mo ang Diyos, parang minahal mo na rin ang pamilya mo. Dahil di ka pawayan ng Diyos, dahil ang pamilya, yan anak tayo lahat. Pauna lang tayo sa baba ay magkakatawan tao. Dahil binigyan tayo noon ng buhay. Pagsamantala lamang. Pagsamantala lamang. Dito ang pagbabago natin ng lahat. Sino yung unan nyo ngayon? Pamilya mo ang Diyos. Ano?
Anong naisip niyo? Sino nauna? Dahil Diyos pa rin ang kakapitan natin, wala ng iba, ay si Jesus. Amen? Pero so, ang mga iba sabi niya, unahin ko yung anak ko, bago ako. Unahin ko yung anak ko. Dahil kung mayroon ka lalakarin tungkol sa kanya, habang maaga pa, kumilos ka na. Yung mga pangako patungo sa Diyos, yun importante sa lahat. Huwag kang mangako kung di ka pupunta. Dahil bilang araw, sa kanya ka pa rin ay pupunta. Amen? Dito sa mundo natin, pagsamantala lang tayo. Mon, meron ka nabasa dyan tungkol sa pamilya at sa Diyos. Meron pa, meron po. Sige nga, magsalita ka nga. Halika dito. Halika dito. Alisin mo yan, i-direct mo lang, direct mo lang yan. Yan, ganyan. Sige. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga magulang, mga kapatid at sa lahat po ng mga nanonood. Yung sinabi po dito, nakalagay po yun sa Biblia sa Mateo 10:37. Ang umiibig sa kanyang ama, uwi na, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi pumapasan ng kanyang cross ay hindi susunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na manatili ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Ito po yung sinabi po ni Ama sa atin na yung pag inuna natin ng ating pamilya, hindi pala tayo sa Diyos. Dahil lahat lagi inuna natin, lagi nating pamilya. Yung pala lahat pala ng ginawa natin yun ay hindi para sa Diyos. Kumbaga, gusto niya siya muna. Kumbaga, para sa ganun, lahat ng bagay na yan ay sa Kanya rin po lahat. Ito po nakasulat po sa talata po, nakasulat sa Biblia. Yun lamang po, maraming salamat. Tulad dito, tungkol sa pamilya ko, binigyan ako ng 2 anak, tapos in-stop na lahat. Year 2000. Ang sabi ko sa mga anak ko, anak, yung mga bato pinulot ko ay alagaan niyo yan at respetuhin ninyo. Huwag niyo paglaruan yan. Oras yung pinaglaruan niyo, iiwanan ko kayo. Dahil kaya ko iwanan yung bato ko, hindi. Bakit, Papa? Bakit mo kami iwanan kontra sa bato yan? Ang bato yan, ang nagutos sa akin ng Diyos. Kayo, ang Diyos din ang nagbigay sa akin. Sino uunahin ko? Yung bato, kayo. Ha? Yung kayo, binigay ng Diyos para kasama niyo ako. Yung bato, pinaipon sa akin ng Diyos. Kung hindi na sa Kanya, wala rin ang bato yan. Sino ang pipiliin ko ngayon? Bato. Dahil, yung bato, sabi niya, kung respeto mo yung bato, parang nirespeto mo na ako. Dahil ang bato yan, hindi kumikilos yan. Dahil may nakataktayan ang bato. Ang bato, may nakataktayan. Dahil ang Diyos mismo, ako at siya lang ang nakakalaw. Kung ako ay pagpipiliin ko, bato. Hindi yung anak ko. Dahil kung hindi dahil sa kanya, walang anak ako dito sa lupa. Wala siya na binigay lang sa akin para ay maging may kasama ko. Dahil sa isang bagay, pagdating ng oras, ang katawan niyan, mawawala pa rin sa lupa. Ang bato, dala-dala mo hanggang sa langit. Dahil sa kanyang galing yan, nahulog dito sa lupa. Amen? Kung yung bato ko may gumawa, nagkakasakit.
Dahil pinaghihirapan ko lang yan. Ang bato yan, ang lahat ng mga bagay, hinahanap mo sa sulok ng mundo. Hinugas ang pat niya, liwag ko pa yan, tapos binilid ka sa araw. Sinabot ko pa yan, tapos binilad ko pa sa araw. At lalagyan ko ng langis. Ako pa rin gumagawa ng langis para sa bato lang. At sa tao, tubig lang. Kung sabi ko sa inyo, unahin niyo ang Diyos. Kung wala siya, wala ka dito, wala ang pamilya mo. Dahil sa Kanya rin tayo patungo. Tignan ninyo ang mga nunununo natin na wala sila. Hindi ba? Mahal na mahal tayo ng nununo natin at inalagaan tayo. At sarili niya, hindi nila protection na. Sila nga. O ngayon, ang tanong ko siya, mahal niyo ba yung anak niya o mahal niya ang Diyos? Puso ang lahat dito, pagsamantala lang tayo, hindi nyo alam kung kailan tayo babawiin ng Diyos. Siya lang natagal dahil ang katawan niya at pinahiram lang sa atin ng Diyos. Huwag nyo mahalin ang sarili nyo. Huwag nyo mahalin ang mga anak ninyo. Kung gusto nyo mahalin ang anak ninyo, unahin nyo ang Diyos. Gusto nyo mahalin ang sarili nyo, unahin nyo ang Diyos. Dahil sa Kanya galing lahat yan. Inutang natin sa Kanya. Amen? Ha? O, sino gusto sumagot? Pakikinggan ko. Para malaman ko, ano ba ang kailangan natin malaman ang kung ano man ang inyong karunungan. Kaya nung mag-share dito. Dahil dito share lang. Kung ano man ang misay galing sa langit at bumaba sa akin, share ko rin sa inyo. Hindi ako makakasalita ganito, kundi galing sa Kanya. Isipin mo, ang bato yan, year 2007, at simula ko, pinapulot ng Diyos. Tulad ng logo ko, year 2017, hanggang bininyagan nila ako sa Sampabyan, year 2017, verse 77. Alas 12, yung logo ko alas 12. Yun lang ang pangalan nakasulat sa ulam. Remember 11. Tama, onde. Tama po, ma. 11. Gamot din naman ng alas 11 is old ng bata. Year 2011 ang natapon ako. Yan ang pangalan ng logo natin. Basahin mo ang logo mo. End time message of Yahweh for New Jerusalem, Temple of the Living God, Jesus Christ. Yan, sa ulap yan. Hindi gawa ng tao yan. Sinulat sa ulap. Alas 11. Tinignan sa relo. 11. Tatlong 11 naman. Yes. November 11. 11. 2000. At saka yung bata, ginamot ko, 11 is old. Oh. Tas alas Dahil siya ang nagbigay ang Diyos, hindi ako. Sinulat sa ulam, pinasulat ko sa aking kasamahan. Pinalabas ako sa manawag. Anak, tignan mo ako sa ulam. May pasulat mo sa akin, sa iyong kasamahan. Nalungkab sa labas. Pagtingin, ang ulam ay sinulat niya. Yan ang pangalan ng logo natin. Ito naman ang tatak ng logo. Year 2007, December 22, 12 o'clock ng gabi. 11 o'clock ay apat na angel sa harap. Asa, 5 angel dito sa harap. 4 na angel sa likod. At kasagabit na niya ang bilog na logo ito. Bali, siyam sila lahat. 4 sa harap, 5 sa harap, at 4 sa likod, at logo itong bilog. Ito ginawa sa harap dahil hindi natural lang talaga sa likod dito. At ako ay nakaharap. Ito na sa likod dito. Kurso, ilagay namin na sa harap para makita na agad. Dahil ang Diyos, kung gagawa siya ng paraan, ipababa dito sa mundo natin
hanggang pangalan, hanggang nakatatak ang logo. Ang sabi niya sa akin, respetuin mo kung ano man nandyan sa lupa. At pamilya, sabihin mo sa kanila, respect to respect, respect. Kung ikaw marunong respeto at respetuin ka, huwag mo sila ay baliwalain. Mahal mo sila, mahalin natin sila, dahil iisa rin ang hangarin lahat. Sa Diyos pa rin tayo, kung Jesus. Amen. Kung ito yung pinakama, ang religion yan, iba-ibang sekta. Samahan lang yan, isa na naman hangarin natin at matutungan natin kung Jesus. Bakit di tayo magmahalan? Dahil doon din, magrelasyon tayo, bawat isa natin, magrelasyon tayo sa Diyos. Ang Diyos din ang magliligtas sa atin, wala ng iba. Amen? Lahat kayo, yuyuko ako dahil isa rin ang matutungan natin para sa Diyos. Diyos pa rin ang tunay natin kagaligtas sa lahat. Ang buhay natin, Diyos pa rin ang nagbigay sa atin. Amen? Oo. Mayroon ba kayong sasabihin? Mayroon dito. Parang, Aking Diyos. Iugit ko rin sa Kanya ang aking bagong pangalan. At ito na po yung sinasabi po ni Ama na pinapiliwanag po sa atin, mga nanonood po, ito pong logo po na binabanggit. Nakasulat po sa Bible po na mula sa langit po yung logo na binigay kay Ama Idel. Ang muna, unahin po natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Ang Panginoong Jesucristo. Dahil wala po tayo dito sa mundo kundi dahil sa Kanya. Kaya panguna siya palagi. Siya ang palagi po natin. Hindi ang sarili po natin. Hindi ang pamilya natin kundi nandiyan dyan na binigay na maging gabay natin. Pero unahin po natin ang Diyos. Dahil wala po tayo dito sa mundo kundi dahil sa Kanya. Yun lamang po. Maraming salamat po. Amen. Yan ang salita ng Diyos. Ang minsay binaba dito sa lupa. Amen? Sino bang pastora? Mayroon ka bang napulot dyan at i-share natin sa mga kapatiran natin lahat hanggang nanonood? Pwede po at ipaliwanag mo kung ano na nalalaman mo at i-share natin para mayroon sila rin nalalaman. Ito, pagtulungan tayo. Kung ano man ang nalalaman mo, ay madadagdagan ang iyong kalaman. Kung ano man ang nalalaman mo, sabihin mo. Ang nalalaman niya, sasabihin niya. At pagdugtong-dugtungan natin yan, masaya ang lahat. Dahil sabi niya, ito ang salita ng Diyos, pinag-iisa ng lahat. Amen? Kung wala itong, alam mo yung parang pasikatan, hindi. Kailangan natin kung ano ba ang kasaysayan natin dito sa lupa. Kailangan natin magkakaisang lahat. Mag-upan tayo, no? Ano tayo ng karunungan natin, yung kaalaman natin. Huwag tayo mahiya, kung mayroon kang alam, isi-share mo. Kung mayroon akong alam, isi-share ko. Kung sino man na may alam, isi-share, para marami tayong kaalaman. Yan ang sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos, nagkakaisa na. Amen? Tama, hindi? Hindi yung sabi nila, ay, nagpapasikatan, hindi. Kailangan natin at matuto natin na sa tao ang karunungan binigay ng Diyos. Ngayon, ang mga tao, sabi ng Ama ng Diyos, ay, pag-ipon-ipon ka, magkita-kita kayo para kayo magkakakilala. Ngayon, ang mga binigay sa iyo at binigay sa kanya, binigay, pag-share kayo, magtutulungan kayo, mag-usap kayo, pagdugtong-dugtungan ninyo, at isa rin ang binigay ko sa inyong salita ko. Bawat isa sa inyo, ilanta din nyo, pagdugtong-dugtungin nyo, mabuhay kayo, basta kayo pagkante, magpahalang kayo, magkakaisa kayo, ang Diyos ay nasa inyo. Amen. Yung yung sinabi yung 3:11, Yes. ibig sabihin po noon, sa S, 11 Yes. Sa S, ibig sabihin noon inaksyonan po kayo. Aksyon. Ngayon, yung ginabot yung bata, 11, 11 is pasto all. na naman, di 8. Successful kayo doon, Ama. Successful. Hmm. Successful. Ngayon, yung Sige. nandyan na 5 tapos dito, siyam. Yes. Pundasyon na kayo, Ama. Pundasyon. Kung yung nasabi mo, maraming salamat dahil galing sa iyo. Ang gusto ko, maraming salamat. Ikaw lang nakasalita dito. Sa dami namin, ikaw lang. Ibig sabihin, yung nalaman mo, ang nilantad mo, ay ikaw, hindi sila.
Ayan. Ngayon ko lang narinig yun. Maraming salamat. Pinupuri mo rin ako. Ay, importante, puri natin ang Diyos. Hindi ako. Dahil ako rin isang ginamit ng Diyos. O, papalad ka. Ang Diyos ay nasa iyo. Amen. Sister, kung baka meron ka sasabihin niya, ayusin natin ang pan. Yes. Sister Malo at Pastora Malo Oges. Magandang tanghali po, brothers and sisters, sa mga mami at sa mga nanonood at nakikinig po sa amin. Yung ginagawa po natin dito, babasahin ko po yung nakasulat dito sa Biblia. Yung ginagawa po natin dito na nagsasalita at nagpapaliwanag at yung mga dapat na gawin ay nakasulat po dito sa Biblia. Babasahin ko po sa 1 Korinto, talata 14, versikulo 26. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangangatipon, ang bawat isa sa inyo ay may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging 2 o huwag higit sa 3, at sumusunod ang isa'y magpapaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. At ang 2 o 3 sa mga propeta ay magsisipagsalita at ang mga iba'y magsisiyasan. Datapwat kung may ipapahayag na naman sa isang nauupo, ay tumahimik ang nauuna. Sapagkat kayong lahat ay makapanguhulang isa't isa upang ang lahat ay mangatuto at ang lahat ay maaralan. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Yung mga ginagawa po kasi natin dito, yung ginagawa po ni Ama para bawat isa po sa atin, yung mga hindi natin naiintindihan, papaliwanag po ni Ama. Tapos kung ang gusto po ay mag-share ng mga nalalaman nila o kaya mga mensahe, ay pwede rin po nilang ipaliwanag din sa atin at sabihin para ang bawat isa mas lalong tumibay at mas lalong tumatag yung paniniwala at pananampalataya natin sa Diyos. Yun po yung gawain natin ngayon tuwing alauna, magpapaliwanag sa bawat isa. Salamat, Sister Malo. Dahil ang lahat ng bagay at kailangan natin ay malalaman na. O kung mayroon din sa inyo at mga bagay at nalalaman ninyo, bakit hindi nyo sabihin? Kahit kunting bagay at nakakashare pa rin kayo sa salita ng Diyos. Amen? Oo. Dahil huwag tayo mahiya. Dahil ito ng panahon ay kailangan kung ano man ang nalalaman mo, huwag tayo, sabihin mo. Ilantad mo, marami pang matututo para sa iyo. Dagdag katutunan yan. Amen? Huwag tayo mahiya. Gawin natin ang dapat at gawin natin ang dapat natin gawin para magkakaisa ang lahat. Pagmamahalan na lahat. Ang sabi ng Ama, ang tunay, mga anak, sundin nyo ang mga bagay na maganda ang ginagawa ninyo. Ako ay nasa inyo. Amen. Diba? O, sino pa ang gusto magsalita sa harapan ng banal na mesa ito? O, magsalita lang. Kung gusto nyo, para ay makakasel kayo ng salita ng bagay na karapat-dapat gusto nyo sabihin sa mga sa gandang mga nalalaman ninyo ay para maganda.
Tay, meron ka na, Tay Mario, meron ka rin na i-share ng salita. Yes. Ito si ama namin dito sa Lumbang. Magandang lolo. Ador, Mon, ayusin mo. Yes. So, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Yes. Ang tanging masasabi ko lang Yes. dito sa ating kapatiran, kung nanonood kayo ng TV, mga balita, nakikita nyo na eh. Hindi lang naman dito sa atin ang sinasabi natin pag-ibig. Yes. Buong kapuluan na ito sinasabi na love the Philippines. Wow. So yun ang mangyayari talaga na pinapahiwatig na ng gobyerno na love the Philippines. Yes. Na ganun pa man may mga kumukontra pa. Yes. Pero iginigit ni Cristina Prasco na Secretary of Tourism Yes. na magmahalan tayo. Kaya sinasabi na love the Philippines. Ibig sabihin nun, buong Pilipinas ay Yes. magmamahalan. Correct. Yun lang ang tanging aking masasabi, Oo. Ama. Dahil sa kapapanood din ng balita, nalalaman ko mga bagay-bagay tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Correct. Yun lang po, salamat po. Maraming salamat. Ito nga, ang isa sa langit sa akin. Lagi sinasabi, unahin niyo ako bago ang iyong pamilya. Dahil lahat kayo sa akin, kung mahal niyo ako, kasama na rin niyo ang pamilya ninyo. Amen? Amen. Hindi sino mas mahigit pa sa Kanya, ang Diyos lang ang dapat natin uunahin sa lahat. Dahil ang Pilipinas, siya ang pinili ng Diyos. Gusto ng Diyos katahimikan. Bakit tayo? Ang liit, isang tuldokon sa Pilipinas na tayo dito. Nandito ang God at siya ang pinili sa Pilipinas. Nandito ng lahat. Ang gusto ng Ama, magkakaisa tayo lahat. Wala naman siya hihiling ng iba. Kahit ano-anong nasyon tayo, kung maraming Pilipino sa iba-ibang nasyon, basta sa Pilipinas, ang gusto ng Ama, love to Philippines, love to God. Jesus lang ang dakilan natin tagaligtas. Sabi ng mga English dyan, si Jesus Christ, wala nang iba ang tunay na tagaligtas natin. Amen. Amen? Kailangan natin magkakaisa. Kahit ano-ano mang region natin, born again man, iglesia man, Methodist man, kahit ano-ano man, love to Philippines, love to God, magkakaisa tayo. Respect to respect. Respect. Ako, sasaludo ako sa lahat ng region at ginagalang ko sila lahat dahil iisa rin ang hiniling natin, patutunguhan natin kung Jesus Christ, Jesus. So, kayo at ako, sila sa karamihan, sa Diyos pa rin tayo humihiling, sa Kanya pa rin natin ang kaligtasan. Unahin natin ang Diyos bago ang pamilya natin. Dahil ang pamilya natin, ang Diyos nang bahala sa kanila at para sa iyo. Dahil, ang sabi ng mga, dahil ang Diyos ang di nauuna, wala pang pamilya mo, ako na nagbigay ng buhay sa iyo. Ngayon, inuuna mo yan, kung may nangyari nagkasakit yan, pati ikaw, saan ka lalapit ngayon? Diyos. Ngayon, sino dapat uunahin natin? Diyos. Sabi niya, wala katotohanan yan kung sabi mo pamilya na una first. No. God first. Tunay na pamilya natin. Tunay na Ama natin. Si Jesus. Si Jesus Christ ang tunay natin. Amen. Magulang sa lahat. Dahil ang isang magulang natin ay isang halipin. Bakit
Sabi natin, ang Diyos ay isang maalipin. Lagi, utusan. Papagamot tayo sa kanya. Yes, humiling tayo sa Kanya, hingi tayo ng kagalingan, hingi tayo ng karunungan, hingi tayo sa Kanya. Anong ginagawa ng Ama? Sige anak, gawin mo. Ang mahirap din sa atin, nasobrahan ang hiling at nabusa, na-sport na, nagbago na yung ugali. Maging pinanggalingan mo, hindi mo na binalikan. Mas mataas pa ang nagbigay sa iyo. Hindi nyo alam, hirap lang yan sa Diyos ng ating Ama. Sa Kanya rin babalik ang lahat. Amen. Oh, amen? Amen. Puso sa atin dito, first God, bagong pamilya. Walang sinuman ang magliligtas kundi si God. Dahil sa Kanya lahat yan. Sabi mo ang pamilya ko ang nauuna. Sabi ng Diyos, plastic ka. Bakit? Sabi niya, plastic ka. Oras nagkasakit ka, sakit ka rin lalapit. Opo, Ama. Ha? Tama? Tama po, Ama. Walang iba, sa Kanya tayo. Lahat ang binigay sa iyo, mga gabay, mga anak, siya ang nagbigay. Marami humingi ng anak, walang anak. Dahil hindi siya pinagbigyan, mapalang ka, binigyan ka. Ngayon, tinatalikuran niyo ang Diyos. Bilang araw, babalik ka rin sa Kanya kung tatanggapin ka niya. Tinakwil mo na siya nga. Yung kailangan ko kayo, nasaan kayo. Binigay ko ng lahat. Ngayon, bakit muna ako nakalimot? Ngayon, lumapit ka sa Kanya. Bakit ka nandito? Sabi ng Diyos. Noon, humiling ka sa akin. Binigay ko ng lahat. Hanggang katalinuhan mo, lahat. Ang kayamanan gusto ko. Anak kita gusto ko. Siksik, liglig, kumakaw. Ang kayamanan ko, binigay ko na sa iyo, anak. Ano ang ginawa mo ngayon? Tinakwil mo na ako. Ang mga kasamahan mo, mga kapatid dyan, nilait mo na. Hindi mo alam ang lahat yung pinahiram ko lang sa iyo. Kung tuloy-tuloy ang iyong gawain, at mahaba pang buhay mo dahil gusto ng Ama at tumulong ka. Ngayon, hindi ka tumulong at iba na ang iyong ugali. Iiwas ng Diyos sa iyo. Hindi lang kitang anak, marami pa akong anak at humihiling sa akin. Kahit 100 sila, kahit 2 lang, masaya na ako at sumunod sa akin. Ganun na nangyayari na ngayon sa Diyos. Ang naging Diyos ngayon, ang kayamanan at ugali, nagbago na. Ang gusto ng Diyos, kung ano ka man noon, humiling sa akin at kayamanan at binigay ko sa iyo, siya pa rin. Yung mga bagay, sa pinanggalingan mo, dapat, balikan mo yun. Tulungan mo sila. At ikaw ay binigyan biyaya ng Diyos. Pagsamantala. I-share mo. Dahil lahat yan, kung kukunin na kita at oras mo na, maiwan mo na rin lahat yan. Nakaipon ka ng kayamanan at kabutihan sa kapwa mo. Kung namatay na, iiwan mo ng kayamanan mo. Oras binawi na yung katawan mo. Hindi mo na yan magalaw. Kawawa ka na. Pinaghirapan ko yan. Ngayon, wala kang katawan. Paano mo nang mahawak ang kayamanan mo? Iba na mundo mo. Mundo na espiritu, yung bumalik ka na sa dati. Ngayon, ang katawan yun, itatago na ng Ama. Ilagay ka na sa sementeryo, sa kahon. Tsaka ka na lang at ibabalik ko yan kung paglilitis na. Ang katawan, dinumihan mo yan. Katawan din yan. Siya rin magdudusa yan. Kung wala yung katawan, hindi ka bibigyan ng katawan, hindi mo maramdaman ng sakit. Ngayon, ibibigay mo ulit ang katawan sa iyo. Isabay ka na paglilitis doon. Kasama na ng katawan yan. Mahirap kung gumawa na hindi maganda. Ang ugali hindi maganda. Dahil sa paglilitis na, iiyak ka na. Ngayon, wala ka pa maramdaman. Pagdating ng oras yun, doon ka nang iiyak. Dahil huli na ang lahat. Habang maaga pa, magbago na. Dahil yan lang ang hinihintay ng Diyos sa atin. Amen. Amen? Walang iba. Maiwan lahat. Tignan mo sa ibang bansa. Nakikita mo siyang bansa. Bomba doon, bomba dito, libo-libo na mamatay.
Ano nangyayari sa kanila? Maraming kawawa. Ngayon tayo, wala nangyayari, baliwala. Yung dumating yun, yung nangyari sa kanila, dumating dito sa Pilipinas. Siguro, tatawag ka kahit ang oras-oras, minuto-minuto, dahil bumba dito, di mo na alam, pati mga pamilya mo, magwatak-watak na kayo. Di mo alam kung buhay pa sila, patay na sila. Ikaw din, di mo rin alam kung paano ka maligtas. Isa lang kakapitan natin. Siya ang pagbabago at magkakaisa. Yun ang tunay natin kaligtasan ng lahat. Walang iba kung hindi pag-ibig. Dahil oras ang pag-ibig na sa iyo, ang Diyos na sa iyo. Ililigtas ka niya yan, basta totoo ka lang. Totoo pa rin ang Diyos sa iyo. Ang lahat ng mga naisip mo, naisip ng Diyos na yan. Hindi ka makakalamang sa Kanya dahil sa Kanya yan. Dahil isang espiritu ka ay suwail binaba, ganun ka pa rin, kawawa ka na rin sa bandang huli. Akala mo yung mga tao na hindi magaganda. Mga suwail yan sa taas, binaba dito. Walang pagbabago. Paano siya kukunin accident coming in Jesus Christ at ililigtas na ang sinuman ang nagbago? Alam mo, wala tayo isang tao malabo. Libo-libo tayo. Kaligtasan na doon. Sabi niya, mababaw ang iyong kaisipan, mababaw ang iyong. Dahil di mo alam, pagsamantala lang ang lahat dito sa lupa. Por eso, pag-ipon kayo ng kayamanan ng kabutihan. Dahil ang kabutihan, yan madadala mo sa Kanya kaharian. Amen? Yun lang. May sasabihin dyan? Wala. Wala pa, ma? Wala. Sister Malo, may masasabi ka dyan? Wala. Pastor Ador, may masasabi? Meron. May sandata ito nakatago. Di mo wala, dahil katabi ko lagi yan. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Yung sinasabi po ni Ama na naging alipin ng Diyos, totoo po yun, nasa Bible po yun. Nakasulat po sa Bagong Tipan, nasa Pilipos chapter 2, verse 6 hanggang 11. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kabantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. O hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninilugluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ang lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. At ito na po yung nandito na po sa harapan po natin na pinapalawanag ni Ama Eden na direct na sa atin. Kaya kung ano man po yung sinasabi po ni Ama Eden ay sundin po natin yun. Magbago na, magbalik loob sa Diyos. Kung ano man yung hindi magandang asal, tanggalin na. Yung masamang gawain, tanggalin na. Magbalik loob sa Diyos. Dahil ang gawain kabutihan ay walang hangganan. Ang gumagawa ng masama ay may katapusan. Kaya gawin po natin ang kabutihan dahil yan ang madadala po natin patungo sa langit. Sundin po natin ang sinasabi po ni Ama Eden. Dahil wala po tayo dito sa lupa, kundi dahil kay Jesucristo, Panginoon nating Jesucristo, sundin po natin, gagpanan po natin kung ano man yung katungkulan na binigay sa atin ng Diyos. Dahil wala po tayo dito ngayon, wala po tayo dito kung di natin sundin ang ating mga binigay na katungkulan, dapat gampanan natin. Yun po, yun lamang po. Maraming salamat po. Amen. Amen. Hindi nyo alam lahat kayo, may katungkulan kayo. Nandito tayo at lahat nilalabas natin sa ating bibig tungkol sa Kanya. Siya rin ang nagbigay yan para mag-ipon-ipon tayo. Kahit ilan lang tayo, milyon-milyon tayo mga anghel na sa paligid natin. Sila nagbibigay ng knowledge natin, ang Diyos. Huwag kayo mahihiya. Dahil humihiram kasi ang pagtao natin.
continue ang pagtao natin, pag-espiritu natin, kunti tayo nahihiya at nilalaban natin kung ano man ang mensahe binigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Wow. Yun naman ang gusto ng Diyos, ang mensahe bawat isa sa inyo. Meron talaga kung anong nalalaman niyo, kahit kunti lang, nakakashare kayo ng salita ng Diyos. Amen. Okay? Yun lang. Sister Malo, meron ka ba sasabihin? Wala pa. Siya, meron ka pa? Wala. Kayo? Wala. Meron ba diyan sa paligid? Ay, meron. Si Modisto Kadyam, isang pastor diyan dito sa aking nakaming templo. Dito po, Mama, sa tungkol po sa sinabi niyo po, Ama, na ang tao ay walang may tatago sa Diyos. Mabasa po, Ama, sa Hebreo 4, talata 12 hanggang 13 po. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Muabawon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasuasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga nagsiisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan, at mga mata yaong ating pagsusulitan. Yaman ngang tayo'y mayroon isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesucristo na anak ng Diyos ay iningatan nating matibay ang ating pagkakilala. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat sa pag-share mo sa iyong salita ng Diyos at sinulat ng tao. Salamat. Sino pang gusto mag-share? Ikaw meron. Meron din. Talagang mabilis ka. Mabilis sa alas 3, hindi pa alas 4. Sige, Sister Rama. Sabi na nga, yung pagbabago, tungkol po sa pagbabago po ito. Nasa Isaiah chapter 1, verse 16 hanggang 20. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pangapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kabutihan. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, at tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Yun po yung sinasabi po lagi po sa atin ni Ama, ang tungkol po sa pagbabago. Kaya gawin po natin yun, huwag po tayong gumawa ng masama dahil may hangganan yun. Gumawa tayo ng masama, libo-libo tayong parurusahan sa impyerno, sa baba. Kung sino mang gumamit sa atin, yun ang kukuha sa atin. Kaya gawin po natin ang kabutihan. Kapag gumagawa po tayo ng kabutihan, kukunin tayo ng Diyos, kapiling natin ang Diyos sa paraiso. Libo-libo nating kapiling ang Diyos sa paraiso. Kaya gawin po natin dahil ang Diyos, mahal na mahal po tayo ng Diyos, binibigyan po tayo ng pagkakataon para magbago, para magbalik loob sa Diyos. Kahit na anumang nagawa nating kasalanan, kapag pinagsisihan po natin at tinagdan natin ang ating mga kasalanan at nagbalik loob po tayo sa Diyos, ay tatanggapin po tayo. Ganyan po, kamahal po tayo ng Diyos. Amen. Kaya sundin po natin kung ano man yung pinapangaral sa atin ni Ama Eden. Magkaisa, magtulungan, marunong tayong magkumbaba, at huwag po tayong mangusga, at huwag po tayong maging makasarili. Yun lamang po. Maraming salamat po. Amen. Amen. Hindi maganda kung lahat yan, kung ganun tayo lahat, masaya ang mundo natin. Isa lang
natin, isa lang ang hiniling niya. Anak, binigyan kita ng buhay dito sa lupa. Dalawang buhay. Pagmamahal na at pakita mo sa mga tao. Huwag na yan ganyan. Wala kang mapala pagdating ng oras. Yan din ipapahamak sa iyo sa gawain mo hindi maganda. Dahil tayo dito sa mundo natin, nilayatan ng Diyos dahil isang espiritu na sinulit-ulit ko sa inyo. Winawa tayo para magbagong buhay tayo dito sa lupa. At nakikita ng Diyos at nagbago ka na pagdating niya at kukunin na tayo, ibalik tayo sa ating kaharian, sa kanyang tahanan. Dahil siyang tunay natin Ama. Dahil ayun lang naman ang hinihiling niya. Pagmahalan lang kayo. Masaya na ako. Ay kayo ay freedom. Laya. Dahil sa inyo ang kaisipan. Yun ang kaisipan ng mabuti ay akin. Kung ikaw ay gumagawa ng hindi maganda, pati ako, di mo na ako makikilala. Dahil para rin ako ang iyong tinakwil. Kailangan mo habang may panahon, magbago ka na. Dahil anak kita, gusto kita iakyat doon sa atin sa paraiso. Marami ng tao at binabago ang mga nagkatawang tao, mga anghel, nagkatawang tao, gusto ko lang silang baguhin, sabi ng Diyos. Bakit hanggang ngayon, ilan lang sa kanila ang nagbago? Dahil kayo rin ang magkakasagot yan. Sabi ng Ama, kayo rin ang mag-uusga sa sarili ninyo. Dahil gawain nyo yan. Kung mabuti yung gawain, at masaya kayo dahil hindi kayo sumunod sa kasamahan. Kung masamang gawain ninyo, at ibig sabihin yun, ayon mo sa Kanya. Yung lahat binigay sa iyo para iyong katagumpayan, dito sa lupa, pagsamantala. Ang sabi ng Ama, bibigyan din kita katagumpayan, basta huwag ka lang magbago. Ang pagbabago mo, ang siya magpapahamak sa iyo. Amen? Amen. Yun ang gusto ng Ama. Kung anong gawain ng dilim, gagamitin ka. Kung anong binigay nila, bibigay ko rin sa iyo. Ang problema, bakit nagbago ka? Karamihan yan. Bakit ka nagbago? Ibig sabihin, nagyabang ka na dahil umangat ka. Nagyabang ka na dahil naging tagumpay ka. Nagyabang ka na, matalino ka na. Dahil doon ka nagsimula sa isang walang alam. At sa paghihiling mo sa akin, binibigay ko ng lahat. Dahil anak kita, ayaw kita mapahamak, ayaw kita maghihirap. Ngayon, nabigay ko na lahat. Akala ko, ay, tuloy-tuloy na yung pagbabago mo. Yun pala, nagkamali ako. Ngayon, pagdating ng oras, at iniwan tayo ng Diyos, ang kayamanan na, hindi mo na alam ang gagawin mo. Dahil ang kayamanan yun, kung walang Diyos sa iyo, hindi mo na alam ang gagawin mo sa kayamanan niya. Baka magsugal ka na. Maraming bagay, gagamitin yan. Sama-sama. Dahil wala ng Diyos sa iyo. Sarili na. Ikaw na. Mas maiit pa sa Diyos. Paano yung mga mamaya? Sabi ng Ama, yan naubos yan. Yan ang ginagawa mo. May mapala ka ba yan? Wala. Dahil lahat yan pagsamantala lang pinahawak ko sa iyo. Ngayon, pagdating ng oras, naubos lahat yan, nagkasakit ka, sinong lalapitan mo na ngayon? Nasaan ang kayabangan mo ngayon? Nagkasakit ka. At ngayon, mayaman ka, nag-bankrupt ka. Sino sisihin mo ngayon? Ang Diyos ba, sarili mo? Sarili po. Kung ginagawayan ka ng Diyos at sa Diyos ka pa rin, hindi ka nagbago, siksik, liglig, aapaw pa, parang ang si Haring Solomon. Ano hindi ni Haring Solomon? Katalinuhan lang. Tama hindi? Ngayon, sabi ng Diyos, bigyan kita ng katalino, hiniling mo yan, hindi yung kayamanan. Sino yung kayamanan na sa iyo para kumpleto ka na?
Ganun dapat tayo. Kung ano man ang hiling natin sa Diyos, huwag tayo magbago. Pati si Ariel Salomon nga, nagbago na. Dahil sobra na ang luho binigay sa kanya. Tama, hindi. Tama po. Por eso, tayo, kunti lang binigay sa atin, akala mo ang karamihan ay mayabang na. Akala mo, hindi siya magbabago. Magbabago ka rin dahil pagsamantala na ang lahat. Ang kayaman, pinayaman. Mabuti hindi mo gastusin yan. Hindi mauubos yan. Ginagastos mo yan, mauubos pa rin yan. Ang lahat, pagsamantala. Yun lang naman ang hinil ng Diyos, ang pag-ibig. Kung sino ka noon at humiling sa Kanya, dapat tuloy-tuloy mo na hanggang ngayon. Pagbalik ko, anak, binigyan kita ng kayamanan. Pagbalik ko, dapat napunta mo pa yan. Sobra pa ang dumaragdag sa iyo. Tama? Hindi. Tama po. Dahil ang Diyos, hindi tayo pinababayaan. Tayo lang gumagawa ng ating kasalanan. Amen? Amen. Oh. Sino ba gusto magsalita para dito sa atin sa banal na misa? Dito, si kapatid natin, Sister Jinky. Yes. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga brothers and sisters, Yes. Ama and Mami. Yung sabi po ni Ama na tungkol po sa kanya-kanyang mga tungkulin. Tungkulin. Yung sa ano po yung sa mga tasi. Yes. Sila po ay sinugo po ng Panginoon para tayo ay turuan din po. Yes. Kasi mayroon po mga tasi po sa amin na nag-libre. Yes. Tapos, kasi ako, nagtitin ako Yes. Tapos, nilapitan po ako. Pumayag din naman po ako. Yes. Gumati po yung loob ko nung Yes. sabi niya na gusto mo matuto. Yes. Sige po, sabi ko. Sabi niya din sa akin, kasi parang may nag-usip sa akin na pumunta dito. Kasi Yes. parang nakikita niya na parang gusto kong matuto. Oh, yes. Kaya, pag minsan pumupunta sila po doon sila, nag-i-schedule po sila, Yes. tinuturuan po ako. Tulad po niyo, Ama, yung mga sinasabi niyo po, tama po yung tungkol sa pag-ibig, Yes. tapos magpakumbaba, tapos magmahalan, Yes. tapos alisin yung mga galit. Yes. Pag nagtampo ka, sasakit yung dibdib mo po, Yes. Ama. Yan ang Kaya, nagibigay ng sakit. ako po, Ama, pag may mga katampuan, Yes. isang oras, tapos iwawala ko na. Kasi Yes. sabi nga nila, pag didibdibin mo yun, ikaw yung magkakasakit. Kaya, inaalis ko po, Ama. Very good. Kasi, tapos kanina naman, nagsasalita kayo, di ba, sabi nyo, kung may nalalaman kayo, sabi nyo, I-share. i-share po. Kaya, sinishare ko pa kasi mabigat po kasi sa dibdib pag hindi mo itatang, pag hindi mo ilalabas. Yes, totoo Kasi yun. ang Panginoon talaga, pag nasa sayong banal na espiritu, magsasalita ka talaga. Yes, totoo yun. Pag seryoso, pag nasa puso talaga Yes. yung Panginoon sa'yo. Very good. Kaya maraming salamat dahil din po sa inyo po, yung sinanay ko yung nagpabasbas din po ako, yung nasa nang anulit pa ako. Yes. Nasakit din siya niya. Yes. Tatay sila. Yes. Yes. Yun. Yun ang lahat. Kahit anong religion tayo, basta salita ng Diyos, nagkakaisa tayo lahat. Dahil is respect to respect. Dahil isa ang hangarin ng lahat. Iba-iba lang pangalan nila. Sabi, intimacy, may isra. Ang salita ng Diyos, isang lahat yan. Respect to respect. Kung saan namin yung kung huwag kang amin sila. Kung ano man ang sinasabi niya, pulot ka na magandang aral sa kanila. Basta huwag kang magalit, huwag kang magtampo, huwag kang magdamdamin. Oras dinala mo may damdamin ka at saka mo, gusto mo ayaw sa kanila, huwag mo sabihin sa iyo lang, hindi ka Diyos, maghusga sa kanila. Dahil umiwas ka na lang, huwag ka magsalita, makakasakit sa kanila. Pag may nararamdaman po ako. Sige, yan. Pag may nararamdaman po ako, Ama. Yes. Sige, hindi na. Isal ko na lang po sa Panginoon. Yes, number one yan. Dahil ang Diyos nandito sa tahanan, sa puso.
at isipan. Basta totoo ka lang ang Diyos sa iyo. Dahil ikaw rin ang liligtas sa sarili mo. Opo. Walang iba. Sa gawain mo mabuti, ang Diyos ay nasa iyo. Amen. Dahil wala nang ibang tunay nating kaligtasan ay si Jesus. Amen. Por eso sabi ko sa inyo, kung anuman religion, kahit man, tungkol sa salita ng Diyos, nagkakaisa tayo lahat. Kung anuman ang bagay, makikita, respeto lang. Dahil hindi ka Diyos maghusga. Ginagalang kita, galangin mo rin ako. Galangin mo rin sila para igagalang ka nila. Kailangan ng Diyos, magkaisa kayo anak, na lahat ang mga binabasa niyo at lahat ang inihiling niyo, ako pa rin, sabi ng Diyos. Amen? Amen. Oh, walang pwede man magliligtas sa inyo. Ang tunay magliligtas, yung gawain niyo mabuti. Siya ang tunay na kaligtasan ninyo. Huwag kang puot, manglait, maghusga. Wala ang Diyos sa inyo. Ikaw mas mahigit pa sa Diyos. Sabi ni Jesus, ang masamang espiritu na nilagay niya noon sa baboy, hindi niya pinapatay dahil hindi pa nakalitis sa lahat panahon. Lilitisin din ang lahat. Hindi pa panahon ay papatayin sila. May panahon para sa kanila, sa lahat. Ang sabi ng Diyos, minsan na lang ang pagliliis ng lahat. Mayroon pa tayong pag-asa magbago. Kahit masama ka, may pag-asa pa kayo magbago. Dahil ang gusto ng Ama, kahit ang dami mong kasalanan, kung nagbago ka, sumuko ka sa akin, sino bang Ama? Hindi pabibigyan ng anak. Dahil anak niya yan. Ang Ama, manawain at siyang ang puso niya pagmamahal sa atin ang tunay ng Ama. Tunay, gusto niya tayo ay magbago. Tanggap na tanggap tayo sa paraiso niya. Yun lang kailangan ng Ama habang may panahon pa, magbago na. Anak, gawin mo ang iyong mga bagay na hindi maganda, alisin mo. Pagbalik loob ka sa akin, anak. Babalik tayo sa ating tahanan. Yun ang tunay ng Ama. Walang Ama, tatakwil ang anak. Mayroon anak, itakwil niya ang Ama. Tama, hindi? Tama po, Ama. Walang Ama, itatakwil ang anak. Puso ang Ama, gusto niya magbago na tayo habang may panahon pa pagdating na sikang kami at kukunin na tayo. Amen? Amen. Lahat ng bagay na dito sa lupa, may iwan na yan lahat. Babalik na tayo sa ating kaharian, sa ating tahanan. Masaya doon. Isa lang ang hiniling niya, pagbabago. Unahin natin ang Diyos bago sa pamilya. Dahil ang Diyos siya tunay ang nagpababa sa atin lahat dito sa lupa. Gusto ng Diyos, kung sino ka noon, umilin sa akin, hanggang ngayon, siya ka pa rin. Huwag kayo magbago. Dahil ang pagbabago mo, yan din magpapahamak sa iyo. Kung hindi ka nagbago, siksik-liglig ka, apa pa, kung ano man ang gusto mo ibibigay sa iyo, basta totoo ka lang, totoo tunay ng Diyos ang nagmamahal sa iyo. Amen. May sasabihin ka? Wala pa rin. Janet? Wala pa rin. Nanay Aida? Wala pa rin. At sino mayroon? Kasi meron? Nakatalikod agad? Ano siya? Wala pa rin. Dahil wala, mag-ipon kayo. Magbasa kayo ng Biblia. Dahil marunong kayo bumasa, magbasa kayo. Ito, salita ng Diyos, kaligtasan natin lahat. Masarap kung nagsama-sama tayo, nagkakaisa tayo. Kaya pagbaba ni Jesus at sama-sama umakyat, ang saya. Dahil bumbu tayo, dahil isang ugali natin, isang bagay, hangarin natin sa Kanya. Siya tunay natin kaligtasan. Amen? Amen. Yes. Mr. Malo, mayroon ba ba? Wala na rin ikaw. Meron na naman, yan! Yan ang Mon, baka may susunod ka dyan. Magandang hapon.
Magandang hapon po ulit sa inyo pong lahat. Brothers and sisters, mga nanonood po, Amay na, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Yung sinabi po ni Amay din, yung lahat po tayo, wala po tayong karapatang mangusga, kundi ang Diyos lamang po. Saka wala pang paglilitis, kundi ang Diyos lang ang pwedeng maglitis, mangusga. Nasa 1 Corinto chapter 4 verse 5. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at bahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. At ito na po yung pinapaliwanag ni Ama Eden sa atin, na direct na galing sa langit ang mensahe. Kaya sundin po natin kung ano man yung sinasabi po ni Ama Eden. Gampanan po natin, gawin po natin ang katungkulan na binigay sa atin ng Diyos. Huwag po tayong magdalawang isip. Gawin po natin ang kabutihan dahil yan ang madadala po natin patungo sa langit. Yun lamang po. Maraming salamat po. Baka meron pa dyan. Brother Modisto Akadyang. Wala po. May sasabihin ka pa dyan. Wala po. Kala kanina ka pa nagbabasa ng Biblia, wala ka pa napulot. Ito, maraming salamat sa ating muli. At oras na namin na magdadasal na naman kami. Iba dito sa banal na mesa ito, pulong-pulong kami. Pagdating dito naman sa templo namin, magdasal na naman kami, humiling na kami. Kung ano man ang hilingin namin, ay sa amin na yun. Amen? Amen. Ibig sabihin ng Ama, kanya-kanya kayo hiling. Alang-alang hiniling niya at hiniling niyo parehas. Hindi. Puso sabi niya, kung ano man hiniling namin, sa amin na yon. Sa iyo, ibang hiling. Sa iyo, lahat tayo, kanya-kanya tayo. Puso sabi niya, hindi sabay-sabay tayo humiling, iisang hiniling natin. May kanya kayo, kanya-kanyang hiling. Amen? Tama, hindi. Ama, maraming salamat. At ito ang mga misaya at ginawa ninyo, ang mga sinabi ninyo sa akin at sinishare ko sa kanila. Maraming salamat po, Ama. At kami ay good, marami kami matututo tungkol sa inyo. Amen. Mabuhay tayong lahat. Pangalan ng Jesus. Amen.